Magandang araw mga ka-farmers. Umaga pa lang, nandito na ako sa farm. So itong itong technique na ito ituturo ko sa inyo para sa mga gustong ayaw kainin ang iyong mga tanim ng kambing. Isang napakalaking problema lalo na pag mayroon kayong tanim na kambing. So ngayon, ito yung ating pamamaraan na organic na hindi kakainin yung ating mga tanim, lalo na yung ating mga nyug ng ating mga alagang kambing. So hindi ko napapahabain yung ating video, tuturo ko na kaagad sa inyo kasi yun ang aking purpose na ma-share. Kasi halos wala akong makitang video na nagtuturo ng organic na pag-a-apply para hindi kainin yung ating mga tanim na pananim, yung ating nyug, madre de agua, saging, para maiwasan ho natin kahit yung kambing, kasi hindi natin mapigilan na yung kambing ay pumapasok. Minsan kasi sa dami ng kambing dito na walang tali, umaabot ng 50 yung kambing dito, mayroon pang mga kalabaw. So hindi naman tayo 24 hours nakakapagbantay dito. So ito yung paraan para hindi kainin yung ating pananim. So ito yung ating ingredients kumbaga sa pagluluto. Ito ay napakasimple lang, makikita nyo sa ating dito sa ating paligid. Ito ay tae ng kalabaw. Kung wala kayong tae ng kalabaw, tae ng kambing, tae ng baka, tae ng kabayo. So yung aking pinangalanan na yan ay pwede nyong gamitin na alternative pang-apply sa ating mga tanim para iwas kain, kasi sayang naman yung pagod natin kung kakainin lang ng kambing. Ito lang yung procedure. Meron ako nilagay na tubig. Yung tubig na ito mga ka-farmers, tubig lang ito galing sa liguan ng kalabaw. O kung mayroon kayong galing sa puso, malinis, okay rin. Basta normal lang na tubig, maihalo natin ng maayos, yung parang putik. Napakasimple lang ito mga ka-farmers, napaka-effective. Gusto kong ipabahagi sa inyo para sa mga namang problema na kinakain ng iyong tanim. Ganito ho magiging resulta niyan, yung parang putik na. Di naman siya ganun kabaho dahil tae lang ito ng kalabaw. Yan. Parang siyang putik. Ngayon, paano ang pag-a-apply? Napakasimple lang mga ka-farmers. Alam kong marami ang may problema na ganito. Hindi lang ako mga ka-farmers. Alam kong marami tayo may problema ng ganito. Kaya ito na yung solusyon. Mga ka-farmers, napaka simple lang. Oh, ayan. Gamit itong tila na ito mga ka-farmers, tinalian ko, nilagyan ko yan ng handle para hindi tayo makahawak doon sa ating ilalagay na dumi ng kalabaw. Ganito lang mga ka-farmers yung paglalagay. Ito ay napakasimpleng video lang, pero napakalaki itong tulong sa ating mga kapwa ka-farmers na namumroblema kung paano masosolusyonan yung ating mga tanim na kinakain ng kambing. Katulad dito, favorite ito ng ating mga kambing mga ka-farmers. Simple lang yung gagawin, ganito lang, ganyan lang gagawin mga ka-farmers. Punas-punas nyo lang sa dahon. Maniwala kayo ka-farmers, napaka-effective nito. Sa ilalim, sasabihin ng ibang ating mga ka-farmers, paano pag umulan? Ayan, matatanggal. Kaya natin nilalagyan sa ilalim dahil pag umulan, yung ibabaw pwede matanggal, pero yung ilalim hindi yan matatanggal. Ganyan lang mga ka-farmers. Napakasimple ng ating gagawin. Kaya sa mga kapwa natin ka-farmers, konting explore lang. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng problema natin sa farm ay mayroong solusyon. Ayan, yung ating mga dahon ng madre de agua. Kasi naramdaman ko ngayon, araw. Yung pa naman yung panahon, nalalabas yung kambing, mamayang alas 10. Kaya umaga pa lang, nag-apply na ako nito. Dahil mamaya aalis ako, kasi change oil ako ng sasakyan. So maghapon ako dun sa Tacloban City, doon ako sa syudad.
Kasi alauna yung aking schedule sa aking change oil ng aking sakyan. Palinis na rin. Tagal-tagal tayong hindi nakapaglinis. Yan. Simple lang yan mga ka-farmers. Wala akong gastos. Ayan mga ka-farmers, ito maliit. Tinira ito ng kambing sa una kaya hindi nakatubo. Talagang hindi ako tumigil sa pagre-research kung ano yung alternative na hindi tayo gagastos sa pagproprotekta sa ating mga tanim para hindi kainin ng kambing. Ganyan lang mga kasimple mga ka-farmers. Oh. Sa ibabaw. Mas maganda kung sa ilalim palaging mayroon. Kasi pag umulan ay wala akong problema, hindi matatanggal. Kunting lagay lang mga ka-farmers, basta malagyan lang. Kasi yung amoy ng tae ng kambing, tae ng kabayo, tae ng kalabaw, ayaw niyan. Kung kayo ay taga-probinsya, kung kayo ay nakaka-observe, once nung kalabaw umamoy ng ihi ng kapwa niya kalabaw, kambing, is para siyang gumaganon. Parang nandidiri yan sila. Sa mga ka-farmers natin dyan, pakashare na lang yung ating video na ito kasi alam kong hindi lang ako ang may problema ng ganito sa pananim. Malaki talagang problema lalo na pag ikaw ay may alagang kambing. Lalo na pag yung kapitbahay mo yung may alagang kambing na ayaw talian. So instead na makipag-away tayo, gawa tayo ng paraan para ma-resolve yung ating problema. Ganun lang ho yun. Sabi ko nga sa inyo, lahat ho ng problema sa farm ay mayroong paraan. Kailangan lang natin mabusisi, mag-explore ho tayo. Halos naikot na natin hanggang doon, paikot. Yan na yung ating nalagyan. Pati yung mga saging, yung ganitong saging, lalagyan natin dahil yung mga kalabaw sa kabaka, minsan inaabot yan. Saka yung maliliit, nilagyan ko yan sa ilalim. Para pag umulan, hindi siya matatanggal. Dahil ngayon ay tag-ulan, yun ang problema ngayon, tag-ulan. Pati rin yung mga maliliit na saging, katulad nito. Ito yung mga favorite ng kambing. Yan. Pati yung puno, mas maigi kung lagyan natin. Dahil amoy pa lang, aatras na yung kambing, kalabaw at baka. Yan. Huwag niyong kalilimutan, sa ilalim palaging meron. Para pag umulan, hindi siya matatanggal. Yung mga taga rito, mga ka-farmers, hindi nakakaalam, pag makakita sa akin na ganito ang ginagawa ko sa aking mga tanim, para bang pagtatawadan nila ako. Pero hindi nila alam kung gaano ito kaimportante sa ating mga kapwa ka-farmers na open yung isipan para ma-explore ng mga paraan para sa ating farm. So ganun yun. Pero para sa akin mga ka-farmers, hinahayaan ko lang sila kung ano yung tama, kung ano yung nasa puso ko, yun ang ginagawa ko. Dahil para sa akin, ito talaga yung parang gusto ko. Ito yung success para sa akin. Kaya sabi ko nga, kaya kong iwan yung trabaho ko, itong pagiging farmer, ay hindi ko to iiwan. Nung bata ako, bago ako umalis ng abroad, ay dito ako nanggaling. So pag uwi ko sa Pilipinas, dito pa rin ako, kumbaga, ito pa rin ang mas gusto kong trabaho. At nais ko itong i-share sa inyo para din makatulong sa ating mga kapwa ka-farmers na nagbabalak mag-open ng farm at mag-for good at bumalik sa kanilang mga probinsya. So para sa akin, isa itong karangalan na maghatid sa inyo, mag-share ng information
about farming. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba. Yan ay sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Marami-rami pa yung ating paglalagyan, hanggang doon pa yun. Doon yung maraming Madre de Agua. Malayo-layo na yung aking inabot. Hanggang doon, paikot yun oh. Hanggang doon, paikot yun. Doon sa likod ng kawayan. Ito yung sinasabi ko na napakarami ako ditong Madre de Agua na nabuhay. Tulad na lang nito. Ayan. Yan, dami yan. Yung iba kasi sa sobrang bigat, nakahapla, naka-flat dyan sa ano, kaya hindi makita. Hanggang doon yun, kung nakikita nyo, lahat ng nakatayo, mga Madre de Agua yan. Malaki na yung dahon. So kung hindi ko ito plinano, bago magtag-ulan, ay wala tayong ganito ngayon mga ka-farmers. Ilang buwan na lang, sa pagsisimula natin dito ng farm, ay meron na tayong may harvest. Yung ating mga saging, mamumunga na yan, pwede natin ipakain sa ating mga alagang manok, baboy, at iba pa nating pwedeng alagaan dito. So kailangan planado bago tayo magsimula. Palagi ko pong pinapaalala sa inyo, wag po tayo aasa sa feeds. Kumbaga, hahaluan po natin. 70% organic, 30% feeds. Pwede ho yun. Para sigurado mayroon tayong kikitain sa ating farming business. Kasi kung aasa ka lang, pag bibili ng commercial feeds, siguradong baka mas malaki pa ang kita ng mga agribit. Bilihan ng mga pagkain ng mga ating alaga. Yan lang yung mga ka-farmers. Oh. Wisik-wisik lang mga ka-farmers. Tapos sa ilalim pa ganyan. Oh. Para pag umulan, hindi siya matatanggal. Medyo nagmamadali na ako. Dahil nga, meron akong lakad. Punta ako sa Tacloban City. Pa-change oil tayo ng sasakyan, palinis. Kasi ilang buwan nang walang linis ho yun. Hindi ko nilinisan dahil ganun rin, umuulan. Ngayong umaga, pinuntahan ko muna ito. Nilagyan ko ng ganito. Kasi natatakot ako, baka pagbalik ko, kinabukasan, bukas pa kasi ako babalik dito. Baka ubusin to ng kambing. Yun yung kinatatakutan ko, sayang. Nung una, sinadya ko itong hindi palinisan. Kasi pag linis na linis, pag palaging malinis, alam nyo ba yung nangyayari? Palaging binibisita lang ng kambing. But pag medyo masukal, ayan, nakatubo sila ng maganda. Dahil yung kambing hindi makapasok dito sa looban dahil sa dami ng damo. So hindi nila mahanap ang ano na ito, ang ating mga tanim, yung ating Madre de Cacao. Madre de Agua pala, yung ating mga Madre de Agua hindi nila mahanap. Pero pag malinis katulad nito, ay nako po, siguradong pag umikot yung 20 pirasong kambing, 40, napakarami yan mga ka-farmers. Para yan nagpaparid, ubos ito mga ka-farmers. So ngayon pag umalis ako, wala nang pangamba. Tatapusin ko lang ito at ako aalis na. Katatapos ko lang maglagay ng ating anti-kambing para hindi kainin yung ating mga tanim. Yun, nagpausok din ako para makita na mayroong taong nagbibisita dito. Halos araw-araw ako nandito pag wala akong ginagawa. So mga ka-farmers, sana nakatulong ang videos na ito at nagbigay kaalaman sa inyo. Kung gusto nyong i-share para ibahagi sa ating mga kapwa ka-farmers, mas maganda para makatulong po tayo sa ating mga kapwa. So magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat. So kaway-kaway mga ka-farmers, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga gustong magsimula, simulan nyo na. Wag bukas, wag sa susunod. Kung po pwede ngayon, kung mayroon kayong maliit na budget, pasimulan nyo na. Especially sa mga OFW, kung mayroon kayong maasahan sa Pilipinas, yung tatay nyo, yung kapatid nyo, papunti-kunti, at least pagdating nyo sa inyong probinsya, sa inyong itatayong farm, mayroon ng mga tanim. So hindi lugi yung pagpapalinis. Kasi mahirap yung linis ng linis tapos walang mga tanim. So lugi tayo doon. Sa susunod na araw, meron tayong 100 na coconut dwarf. Yung blanco na yan sa gitna, yun yung magiging taniman. Kasi gusto ko sa ilalim is coconut dwarf yan. Then sa ilalim is free range. Kaya na pa ako dito mga alas 5:30. So hindi lang tayo nakapag-video kaagad. Nag-prepare kasi ako para pag liwanag, ayun, simulan ako sa pag-video para maibahagi ko sa inyo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin,
huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Magandang araw at mabuhay kayo mga kapwa ko, kaparmers.